Sa tuktok ng isang burol ay kasalukuyang nakaupo ang isang ermitanyo habang nagkakaping nakatingala ito sa kalangitan. Pinagmamasdan niya ang mga kumukuti-kutitap na bituin. Nang bahagya itong mapapitlag sa biglang paglabas ng isang bulalakaw na nagliliwanag sa bughaw nitong kulay. Ilang segundo lang ang itinagal nun at agad din iyong natunaw. Isang magandang ngiti ang sumilay sa labi ng ermitanyong si Tata Urak. Nagpakita na ang senyales. Sa wakas ay malapit nang dumating ang itinakdang papalit sa akin bilang albularyo at manunugis ng mga aswang. Bulong ni Tata Urak sabay higop sa mainit nitong kape. Samantala sa isang baryong puno ng kababalaghan at nababalot ng kilabot tuwing sumasapit ang gabi, ay isang ginang ang kasalukuyang pawisan at umiiri upang ilabas ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Sa paanan naman nito ay nakaabang naman si Manang Rusing, ang batikang hilot sa baryo. Habang si Nestor sa mga oras na iyon naman ay nasa labas ng kanilang kubong gawa sa kawayan at pawid, ay naghahandang sindihan ang mga naipong tuyong dahon ng kawayan at mga piraso ng goma upang itaboy ang anumang nilalang na maaaring nag-aabang at naghihintay ng oportunidad na salakayin ang kanyang kabiyak na kasalukuyang nanganganak. Sa bawat pag-iri ng ginang ay sumasabay naman ang nakakakilabot na alingaw-ngaw na alulong mula sa kalayuan. Dahilan upang manindig ang mga balahibo ni Nestor habang malikot na iginagala sa madilim na paligid ang kanyang mga mata. Kung bakit naman kasi, gabi pang nataon na manganganak si Lagring eh. Sana nga lang ay walang aswang na bumisita sa amin ngayong gabi. Wika ni Nestor habang nanginginig ang kanyang mga kamay na ikinikiskis ang palito sa posporo. Mula sa madilim na bahagi kung saan matikas na nakatindig ang matandang puno ng akasya, ay may namataan siyang dalawang nagbabagang mga mata na animoy mga alitaptap na patay sindi ang liwanag sa dilim. Hindi man sigurado si Nestor kung anong uri ng aswang ang nagmamay-ari ng mapupulang mata na yun, ay sigurado naman siya na magdudulot iyon ng panganib sa kanilang buhay. Nang mahawi ang makapal at maitim na ulap na tumatakip sa buwan, ay bahagyang nagkaroon ng konting liwanag sa paligid. At doon nakita ni Nestor ng mas malinaw ang nilalang na nakatungtong sa malaking sanga ng punong akasya. At nang magtama ang kanilang paningin, ay ngumisi ang aswang kay Nestor na tumutulo pa ang malapot nitong laway buhat sa bunganga ng halimaw na may naghahabaan at nagtutulisang mga pangil. Napaatras si Nestor habang nanlalaki ang kanyang mga mata. Agad niyang binitiwan ang hawak na posporo at mabilis na hinugot ang itak sa kanyang bewang. Kahit anong mangyari, ay hinding-hindi kita papayagang mabiktima ang aking mag-ina. Mahinang bulong ni Nestor. Ang aswang ay nanatili sa kinaroroonan nito. Nakatitig lamang ito kay Nestor at panay pa rin ang paglalaway nito. Hindi nagtagal at muli na namang dumilim ang paligid dahil natakpan na naman ng itim na ulap ang bilog na buwan. At sa paglipas ng ilang segundo, ay tuluyan nang kinain ng dilim ang kapaligiran. Nataranta na si Nestor. Ang pagtibok ng kanyang puso ay sobrang bilis. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay na kinakapa ang binitiwang posporo. Nasaan ka na bang posporo ka? Makisama ka naman. Lintik naman talaga, oo. Magpakapa ka ng posporo ka, dali. Mahinang wika ni Nestor. Hindi naman nagtagal at kanya ring nakapa ang posporo. Umaagos ang malapot na pawis sa noo ni Nestor habang ikinikiskis ang palito sa posporo. Nang masindihan ng palito,
agad din iyong namatay dahil sa tila may umihip dito. Muli na naman siyang nagsindi at sa pagliwanag ng paligid ay labis ang kanyang pagkagulat dahil sa mga sandaling iyon ay nasa harapan na niya ang aswang na kanina lamang ay nakatungtong sa sanga ng akasya. Sa pag-atras ni Nestor ay natumba ito at napasalampak sa lupa at nabitiwang muli ang posporo. Sa pagdilim muli ng paligid ay hindi na niya nakita ang nilalang. Halos hindi na siya makahinga sa bilis ng pagkabog ng kanyang dibdib. Sinubukan niyang muling hugutin ang kanyang itak, ngunit bago pa niya yun mahugot ay napasigaw na siya ng malakas. Dahil sa sakit na kanyang naramdaman sa kanyang kaliwang balikat. Naramdaman din niya ang pag-agos ng kanyang dugo. Mabilis na siyang tumayo at tumakbo sa loob ng bahay. Sa kanyang pagpasok ay nagulat naman si Manang Rusing na kasalukuyan ng nilalampinan ang bagong silang nilang anak ni Lagring. Diyos na mahabagin, Nestor! Anong nangyari sa'yo? Pasigaw na wika ng nagulat na matanda. Kailangan na nating tumakas, Manang Rusing. Kailangan nating makalayo. Pasensya ka na, Lagring. Alam kong mahina ka pa, pero kailangan mong kayanin, mahal ko. Bakit, Nestor? Pagtatanong ni Lagring. May aswang na nakaamoy. Madali na kayo. Manang Rusing, kayo na ang kumarga sa bata at aalalayan ko si Lagring. Huwag nang marami pang katanungan. Tara na, sa likod bahay na tayo dumaan. Nagmamadaling tumakas ang mga ito. Ngunit dahil sa mahina pa si Lagring, ay hindi nila magawang pumaspas ng paglalakad. Hindi pa naman sila nakakalayo nang marinig nila ang malakas na kalabog sa nilisang kubo. Bilisan na natin! Nakapasok na ang aswang sa loob ng bahay at alam na niyang tumakas tayo. Diyos ko po! Iligtas niyo po kami! Nestor, iwan mo na lang ako. Hindi ko na kaya pang maglakad. Nestor! Si Lagring! Dinudugo! Hindi kita iiwan. Bumakay ka sa likod ko. Madali ka. Hindi pa man nakakasampa si Lagring sa likod ng asawa, ay nakarinig na sila ng mga kaluskos at pag-angil. Manang Rusing, iligtas niyo na ang bata. Madali kayo. Susubukan kong pigilan ang aswang. Pero Nestor! Madali na kayo. Umalis na kayo habang may oras pa. Mahalagang makaligtas ang anak namin. Sige na ho, Manang Rusing. Huwag niyo na kaming alalahanin. Ingatan at palakihin niyo ang aming anak bilang isang mabuting tao. Natataranta ng tumakbo ang matandang hilot. Wala na itong lingon-lingon pa. At habang binabaybay niya ang masukal na daan, ay narinig niya ang malakas na sigaw ng mag-asawang Nestor at Lagring. Napailing si Manang Rusing. Alam niyang sa sigaw na iyon ay ang katapusan na ng mag-asawa. Makalipas ang ilang oras na walang tigil sa lakad-takbo, ay narating ni Manang Rusing ang isang baryo. Madaling araw na noon at bahagya ng maliwanag ang paligid. Nagpatuloy ang matanda sa paglalakad hanggang sa marating nito ang isang kubo. At mula sa bakuran ay nakita naman niya ang isang lalaki na noon ay abalang pinapakain ng ginapas na damo ang kanyang kalabaw. Agad niya itong tinawag. Ramon! Tulungan mo ako! Wika ng matanda. Gulat namang napalingon sa kanya ang lalaking tinawag niyang Ramon. Oh, Tia Rusing, ano hong nangyari sa inyo? At puro kayo galos at may sanggol pa kayong dala. Kaninong anak ho yan? Gulat namang tanong ni Ramon habang panay ang gala ng kanyang paningin sa paligid. Mamaya ko na ipapaliwanag ang nangyari. Kung maaari lang sana iho, ay patuloyin mo na kami sa loob. Madali ka! Tara ho, Tia. Madali kayo. Nang makapasok sila ay pinaupo ng binata si Manang Rusing at binigyan ng tubig na maiinom. Nagpasalamat naman ang matanda at ipinaliwanag na rin nito kung ano ang naging kaganapan, kung bakit siya napadpad doon at kung bakit siya may dalang sanggol. Nako, Tia Rusing,
Maswerte ho kayong nakaligtas sa kamay ng aswang na yon. Alam niyo ho bang laganap na ang mga ganong uri ng nilalang kahit sa ang baryo? Tulad na lang ho dito sa amin. Kagabi lamang ay may nabiktima na naman ang aswang. Nakakapagtaka nga ho ang biglang pagdami ng mga ganitong uri ng halimaw. Paano ho ngayon ang bata? Mangangailangan pa yan ng kalinga ng isang ina. Walang problema, iho. Maraming paraan para palakihin ang batang ito. Kung gusto nyo, ay dumito na muna kayo. Total mag-isa na lamang naman ako. Bakit? Nasaan na ang pamilya mo? Namatay ho ang asawa ko, tiya. Nabiktima rin ho ng isang aswang. Ang mga walang hiyang salot. Kinalulungkot kong marinig iyan, iho. Siya nga pala. Pwede ka bang magsalang ng lugaw, Ramon? Para makakuha tayo ng Tiyak gutom na ang batang ito Oho, wala hong problema. Sandali lang ho at magsasalang ako. Kumusta na nga ho ba si Tio Oscar? Matagal nang patay ang Tio Oscar mo. Inatake siya sa puso. Ganun ho ba? Ay nako, malakas din kasing uminom si Tio, no? Sinabi mo pa? Ayaw makinig sa akin. Matagal ko na siyang pinapahinto. Pero ayun, at mas pinapakinggan ang kanyang mga barkada. Talagang hindi na kayo nagkaanak ni Tio Ramon, ha, Tia Rosing? Paano nga kami magkakaanak? Baog ang tiyo mo. Ay oo nga pala. Habang nag-uusap ang dalawa, ay isang malakas na palahaw ang biglang umalingaw-ngaw. Sa klase ng iyak na iyon, ay alam na ni Ramon na may nabiktima na naman ang aswang kagabi sa kanilang nayon. Ano yun, Ramon? Ay nako, Tiya. Tiyak may nabiktima na naman ang aswang. Marami kasing matitigas ang ulo dito, kaya halos tuwing umaga ay ganyan ang maririnig. Nakakarindi na nga rin ho, Tiya Kung may payapang lugar lang sanang malilipatan, lalayasan ko na ang baryong ito bago pa ako mabiktima ng mga aswang. Kaso, kahit sa ang lugar ka pumunta, ay parehas lang ang problema. Tiya, dito na ho kayo ng bata matulog sa silid at ako ay dyan na lamang ho sa salas. Ay nakakahiya naman, iho. Kami na lamang dito sa sala. Huwag na ho kayong mahiya. Siya nga ho pala, aalis muna ho ako at kailangan kong pumunta ng bukid. Gagapas ho kasi kami sa sakahan ni Mang Bestre. Ipahingan nyo na din ho para makabawi rin kayo ng lakas. Ang pamamalagi ni Manang Rosing sa baryong iyon ng pamangkin ay hindi naging madali. Lalo pat may pinoprotektahan silang bata na siyang pinakamabango at pinakamasarap para sa isang aswang. At dahil sa marunong ang matandang si Manang Rosing, maging ang pamangkin nitong si Ramon, sa mga pangontra sa mga aswang, ay napalaki nila ang batang pinangalanan nilang Orlando, o mas nakilala bilang Lando. Pagtungtong ni Lando ng 12 taong gulang, ay namayapa na ang kanyang kinikilalang abuela na si Manang Rosing. Dahil na rin sa katandaan nito. Lando anak, maaari bang ikaw na muna ang magbantay sa lola mo? Iidlip lamang ako saglit at medyo nahihilo ako. Ilang gabi na rin kasi akong walang gaanong tulog. Mamaya lamang ay darating na siguro si Ninong Abel mo at siya naman ang magbabantay. Opo, tay. Sige po at baka kayo naman po ang magkasakit niyan. Tugon naman ng batang si Lando kay Ramon na kinikilala naman niya bilang ama. Ngunit sa huling gabing iyon ng burol ni Manang Rosing ay isang pangyayari ang naganap na magpapagulantang sa lahat, lalong-lalo na kay Ramon at Lando. Naupo si Lando sa tabi ng kabaong ng kanyang abuela at pinagmamasdan ang mga taong nakikiramay. Natutuwa naman si Lando dahil marami ang nagpupunta upang makilamay. Na para sa bata ay isa lang ang ibig sabihin nun. Mabait ang kanyang abuela at mahal ito ng mga tao. Bandang 10:00 ng gabi, iilan na lamang ang naruroong tao sa lamay. At nasa labas pa ang mga ito
at abala sa paglalaro ng sugal nang biglang lapitan ng isang lalaki si Lando at humingi iyon sa kanya ng maiinom. At dahil binilinan siya ng kanyang ama na huwag iiwan ang kabaong ng kanyang lola at hintayin ang kanyang ninong Abel, ay ayaw sana niyang pagbigyan ang lalaki. Sige na iho, ako'y uhaw na. Hindi ko kasi alam kung saan pwedeng kumuha ng tubig. Ako na lamang ang magbabantay habang kumukuha ka ng inumin. Ayos ba yun sa'yo? Sige pala, Manong. Pero huwag ho kayong aalis dyan. Hintayin niyo po ako. Nakangiti namang tumango sa kanya ang lalaki. Kumuha sa kusina ng maiinom si Lando at sa kanyang pagbalik ay nagtaka siya dahil ang lalaking nanghingi sa kanya ng tubig ay wala na doon. Sinubukan niya pang magtanong sa tatlong kalalakihang nagsusugal pero wala naman daw nakita ang mga ito. Napakamot na lang siya ng ulo at muling umupo sa tabi ng kabaong. 11:00 ng gabi nang dumating ang kanyang ninong. Kayo ho pala, Ninong. Nagpaalam po si tatay na iidlip lang saglit at sumasakit na daw po kasi ang ulo niya. Ay, ganun ba? Sige, matulog ka na rin at ako na ang bahala dito. Maya-maya lang siguro ay magigising na rin ang tatay mo. Tumango naman si Lando at bago ito umalis ay dumungaw ito sa kabaong ng kanyang lola upang magpaalam. Pero natigilan si Lando sa kanyang napansin. Ninong, tignan niyo po si Lola. Bakit parang tumaba po yata ang katawan niya? Sa narinig na iyon ni Abel ay agad naman siyang dumungaw at napansin nga niyang tila nag-iba ang katawan ni Manang Rusing. Ang pagkakatanda kasi niya ay payat ang katawan ng matanda, ngunit ngayon ay halos hindi na magkasya sa kabaong. Parang ipinilit na lamang itong inihiga sa loob dahil dikit na dikit ang mga balikat nito sa gilid ng kabaong. Ay, iniwan mo ba ang lola mo, ha, Lando? Kanina po. Kasi may lalaki pong nanghingi ng tubig. Pero sabi niya siya po ang magbabantay habang wala po ako. Yun nga lang po kasi pagbalik ko ay wala na siya. Ay nako, naloko na. Gisingin mo ang tatay mo. Dali iho, madali ka. Nagtataka man ay agad namang sumunod si Lando. At pagbalik nito ay kasama na niya ang kanyang tatay Ramon na pupungas-pungas na naglalakad. O pare, anong balita at ipinatawag mo daw ako, sabi ng inaanak mo? Oo pare, mukhang may nangyaring hindi maganda. Anong ibig mong sabihin pare? Tignan mo, ang katawan ni Tia Rusing mo. Sumilip naman si Ramon at napakunot ito. Parang may nag-iba kay Tia pare. Yan nga din ang napansin ko eh. At doon ikwinento ni Abel ang sinabi sa kanya ni Lando. Masama ang kutob ko pare. Ako man pare. Teka, at susunduin ko si Tata Ilyong. Lando anak, sige na matulog ka na. Kami na ng ninong mo ang bahala dito. Ayos lang po ba ang pakiramdam niyo, tay? Oo anak, ayos na ang tatay. Sige na, pumasok ka na sa silid at matulog ka na. Nang makapasok si Lando ng silid, ay umalis na din si Ramon. Mabilis ang kanyang paglalakad, habang hawak ang isang lampara sa kaliwang kamay at sa kanang kamay naman ay isang itak na kumikintab sa dilim. Ilang sandali pa at narating niya ang kubo ng nag-iisang albularyo sa kanilang lugar, si Tata Ilyong. Tata Ilyong, magandang gabi po. Tata Ilyong, si Ramon po ito. Hindi naman nagtagal at bumukas ang pinto. Ikaw pala Ramon. Ano bang atin? Ikwinento ni Ramon ang kaganapan. At walang pag-aatubiling sumama sa kanya si Tata Ilyong. Pagdating sa bahay ay sumilip ang albularyo sa kabaong ni Manang Rusing. Nang mapaatras agad ito. Bakit ho, Tata Ilyong? Hindi nga kayo nagkamali ng hinala. Nasa lisihan nga kayo ng balbal. Katawan na lamang ng saging ang nasa loob ng kabaong. May paraan pa po ba para maibalik ang katawan ni Manang Rusing?
Tanong ni Abel. Wala na tayong magagawa. Nasisiguro kung sa mga oras na ito ay nakain na nila ang tunay na katawan ni Rusing. Napamura si Ramon at labis ang galit nito sa aswang na magnanakaw ng bangkay na kung tawagin ay balbal. Kinabukasan ng ilibing si Manang Rusing ay hindi na binuksan pa ang kabaong at diretsyo na itong inilubog sa lupa. Hindi naman nagalit si Ramon sa kanyang anak dahil alam niyang wala naman itong alam sa mga ganong bagay. Kahit kasi lumaki si Lando sa kanilang lugar at alam nito ang tungkol sa mga aswang, ay hindi ito pamilyar sa iba't ibang uri ng aswang at sa mga kakayahan ng mga ito. Takip silim nang magpaalam si Ramon sa anak. Hindi niya sinabi kung saan siya pupunta at nangakong babalik din naman agad. Tinungo ni Ramon ang sementeryo at sa harap ng puntod ni Manang Rusing ay galit na galit itong sumisigaw na hinahamon ang mga balbal. Mga walang hiya kayong balbal! Mga salot kayo! Mga patay gutom! Lumabas kayo ngayon at harapin niyo ako! Labas! Mapangahas na paghahamon ni Ramon habang iniwawasiwas sa hangin ang kanyang itak. Ngunit dumaan na ang halos isang oras ay wala ni isang balbal ang nagpakita sa kanya. Kaya nagpasya na itong umuwi ng bahay. Mabilis ang kanyang paglalakad dahil may kadiliman na noon ang paligid at inaalala niya ang kaligtasan ni Lando. Kinabukasan, bandang 7:00 ng umaga, ay nagsisibak ng kahoy si Ramon nang utusan niya si Lando upang ipagtimpla siya ng kape. Matapos makapagtimpla, ay binitbit na ni Lando ang tasa at nagtungo na ito sa kanyang ama. Nang matigilan ang bata sa paglalakad at napatitig sa isang paru-parong itim na nakadapo sa likod ni Ramon. Naalala ni Lando ang kwento sa kanya ng yumao niyang abuela na malapit na raw mamatay ang taong nadapuan ng itim na paru-paro. Hoy Lando, bakit para kang natuklaw ng ahas dyan? Yang kape ko anak, baka lumamig na yan. Dalhin mo na rito. Atay, may itim pong paru-parong nakadapo sa likod nyo kanina. Sabi po kasi ni Lola, masama daw po ang ibig sabihin nun. Mapapahamak daw po ang sino mang kakapitan ng paru-parong itim. Lumang pamahiin na yan anak. Hindi yan totoo. O sige, maglaro ka na. At huwag kang lalayo ha. At umuwi ka agad bago mananghalian. Masarap ang lulutuin kong ulam. Anong ulam yun, Tay? Basta't secret ko yon. Para maaga kang umuwi. Pag nahuli ka sa oras ng pagkain, uubusin ko ang masarap na ulam na iluluto ko. Daya nyo naman, Tay. Sige na po pala. Hinihintay na po ako ni Berto. Bandang 11:00 nang umuwi si Lando. Tahimik ang paligid ng bakuran nila, maging ang loob ng kanilang bahay. Napakunot noo siya dahil hindi ito pangkaraniwang nangyayari sa kanilang tahanan, lalo na kung nasa bahay ang kanyang ama. Dahan-dahang umakyat ng hagdan si Lando. Bubuksan pa lang sana niya ang pintuan nang may marinig siyang ingay sa loob. Nakarinig siya ng mga tila baboy na sarap sa kinakain. Marahan niyang itinulak ang takip ng pintuan at maingat siyang sumilip sa maliit na siwang. Doon niya nakita ang isang pangyayari na nagpakilabot at nagpatindig sa kanyang balahibo. Sa sahig ay nakahiga ang kanyang ama, dilat ang mga mata, habang ang dalawang nilalang na maitim ang balat, mahahaba ang mga braso, ang kasalukuyang lumalantak sa lamang loob ng kanyang tatay Ramon. Dahil sa pagkabigla ay napasigaw si Lando. Tay! Napalingon naman sa kanya ang dalawang aswang na balbal, na noon ay namumula ang mga mata at tumutulo ang sariwang dugo sa kanilang mga bibig, habang hawak ng kanilang mga kamay ang putol-putol na bituka ni Ramon. Umangil ang mga balbal at mabilis na tumayo.
Akma sanang susugurin ng mga ito si Lando, ngunit mabilis nang tumalon pababa ng bahay ang bata. At kumaripas na ng pagtakbo patungo sa bahay ng kanyang ninong Abel. At habang tumatakbo ay panay ang sigaw nito na nakatawag pansin sa ibang kapitbahay. Kaya hindi na siya nagawang sundan pa ng mga nilalang. Ninong! Ninong! Si tatay po pinatay ng mga aswang na balbal! Halos madapa naman sa paglabas ng kanyang kubo si Abel. Ano? Paanong nangyari yun? Ikatanghali ang tapat pa lang. Diyos ko, tara Lando, puntahan natin ang itay mo. Nagmamadali naman silang tumakbo. Bawat kapitbahay na kanilang nadadaanan at nagtatanong ay iisa lamang ang sagot ni Abel sa mga ito. Si Ramon ay pinatay at kinain ng balbal. Tara, puntahan natin sa bahay nila. Pagyayaya ni Abel sa mga ito. Sumama naman ang kalalakihan at nagdala pa ang mga ito ng kani-kanilang mga pamalo. At pagdating nila sa bahay ay nadatnan nilang tahimik ang kabahayan. Walang ingay na maririnig maliban lamang sa takip ng bintana na bahagyang nagsasara bukas sa tuwing hinahangin. Maingat silang umakyat. Bawat pag-apak nila sa hagdan na gawa sa kawayan ay iniingatan nilang lumikha iyon ng kahit konting langit-ngit. Sa kanilang pagpasok ay wala na ang mga balbal. Wala na rin ang katawan ni Ramon. Tanging ang maliliit na piraso ng bitukang nakakalat at mantsa ng dugo sa sahig na kawayan ang kanilang inabutan at nakita. Iyon ang kauna-unahang pagkakataon na nakakita ng aswang si Lando at yun din ang kauna-unahang pagkakataon na nakaramdam siya ng labis na galit. Ninong, baka nandyan lang po si tatay. Baka buhay pa siya. Iligtas po natin ng tatay. Tahan na. Wala na tayong magagawa, Lando. Hindi, Ninong. Baka nakatakas po si tatay. Di ba wala po ang katawan niya? Ibig sabihin, tumakas siya. Hanapin po natin siya, Ninong. Lando, magtigil ka. Wala na ang tatay mo. Wala na tayong magagawa, iho. Mga salbahing aswang, ibalik niyo ang tatay ko! Magkahalong emosyon naman ang nararamdaman ni Abel ng mga sandaling iyon. Awa para sa inaanak at galit para sa mga aswang na magnanakaw ng bangkay. At dahil wala nang kasama si Lando, ay kinupkup na lamang ito ni Abel. Hindi naman tumutol ang asawa ni Abel at maluwag na tinanggap ang kanilang inaanak na itinuring na rin nilang tunay na anak. Hindi kasi nabiyayaan ng supling ang mag-asawa dahil sa baog ang asawa ni Abel. Sa pangangalaga ng bagong tumatayong magulang ni Lando, ay nakapagpatuloy siya ng pag-aaral. Hindi man marangya ang buhay nila, ay hindi naman naging problema yun sa bata. Dahil naturuan naman siya ng amang si Ramon noong nabubuhay pa ito, na huwag maghangad ng mga bagay na hindi kaya at makontento kung anong meron na kaloob ng Diyos. Naging masaya si Lando sa piling nila Abel, ngunit isang bagay ang hindi nawawala sa kanya, ang galit sa mga aswang. At sa murang edad ay sumumpa ito sa sarili na balang araw ay tutugisin niya at pupuksain ang kahit sinong aswang. Isang araw, inabot ng takip silim sa daan si Lando pauwi. Galing siya noon sa paaralan. Nang mga panahong iyon ay bahagyang umaambon at mas nananaig na ang dilim sa paligid. At mula sa di kalayuan ay may naaninag siyang dalawang figura ng tao. Parehong medyo kuba, ngunit ang isa ay mas mahahaba ang mga kamay. At sa tingin ni Lando ay parang nag-aaway ang mga ito. Bahagyang bumagal ang kanyang paglalakad, habang hindi inaalis ang tingin sa mga yon. Paano kaya ang gagawin ko nito? Mukhang mga lasing pa yata ang dalawang nag-aaway na yon. Gigilid na lang ako sa kabila ng daan
At bago ako makatapat sa kanila, ay tatakbo na lang ako ng mabilis. Kaysa abutan pa ako ng dilim dito, baka aswang pa ang makasalubong ko. Bulong ni Lando sa sarili. Habang dahan-dahan siyang humahakbang, ay mas nagiging klaro sa kanyang paningin ang dalawang figura. Doon niya nakita ng mas malinaw ang isang matandang lalaki at isang aswang na kamukang-kamuka ng nakita niyang kumakain sa katawan ng kanyang ama. Nanindig bigla ang balahibo ni Lando at ang tibok ng kanyang puso ay mas bumilis ang pintig. Sa pagkataranta ay mabilis siyang nagtago sa masukal na damuhan sa tabing kalsada. At mula sa pinagkukublihang damuhan ay kitang-kita niya ang madugong sagupaan ng dalawa. Ang matanda ay may tangang punyal sa magkabilang kamay, habang ang nilalang naman ay may mga matitigas at matatalas na kuko. Noong una ay nakita ni Lando na naggigirian lamang ang dalawa at nagbabatuhan ng mga salitang nakakainsulto sa kanilang mga pagkatao. Hanggang sa magpang-abot na ang mga ito. Parehas na malakas ang dalawang magkatunggali, ngunit dahil may edad na ang matanda, ay nakakalamang ang aswang. Napatakip na lang ng bibig si Lando, hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Hanggang sa matiyempuhan ng aswang na masuntok ang matanda sa ilalim ng baba nito. Sa tigas ng kamao ng balbal at sa lakas ng suntok na pinakawalan nito, ay tumalsik ang dalawang nabaling ngipin ni Tandang Urak. Tumalsik din ang dugo mula sa bunganga ng matanda. Sa natamong suntok ay naging dahilan ito upang mahilo ang matanda. Tanging pagsalag na lamang ang nagagawa ng matanda at hindi na nito makayang makapagpakawala ng atake. Napapaatras ang matanda at dito na sunod-sunod na umatake ang nilalang. Hanggang sa mapahiga ito sa lupa ng patihaya. Sinamantala naman iyon ng nilalang at kinubabawan niya ang matanda at sabay na isinaksak ng aswang ang kanyang matutulis na kuko sa braso ng matanda. Napasigaw ito at nabitawan ang tangang punyal. Laos ka na, Urak. Hindi ka na tulad ng dati noong kapanahunan mo. Binalaan ka na ng aming pinuno noon, pero mapilit ka pa rin tugisin ang mga tulad namin. Nagpakalayo-layo kami sa lugar kung saan ka naruroon, pero sinusundan mo pa rin kami. Kaya ngayong nagkaroon ako ng pagkakataong talunin ka, ay hindi ko na ito papakawalan at papatayin na kita. Magdasal ka na, Tandang Urak. Nang akma na sanang itatarak ng aswang na balbal ang mga kuko nito sa lalamunan ni Tandang Urak, ay hindi kinayang panoorin na lang ni Lando. Lumabas ito sa kanyang pinagtataguan at agad na dumampot ng bato at binato niya ang aswang. Tinamaan naman ang aswang sa ulo. Yan ang bagay sa iyo, aswang! Mamamatay tao kayo! Mga salbahe kayo! Sigaw ni Lando. Galit na napalingon sa kanya ang balbal. Walang hiya kang kutong lupa ka. Dahil sa ginawa mo, ay kakatayin kita at bubulukin ang iyong katawan bago ko kainin. Galit na wika ng balbal. Nang akma na itong tatayo upang sugurin si Lando, ay sinamantala naman ni Mang Urak ang pagkakataon. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang punyal at binira ng saksak sa tagiliran ang nakaibabaw na balbal sa kanya. Sa pagbaon ng makapangyarihang punyal, ay sabay na umalingaw-ngaw ang sigaw ng aswang at paglabas ng itim at mabahong likido sa katawan nito. Mabilis itong tumalon palayo kay Mang Urak. Nagngingit-ngit ito sa galit dahil nasira ang pagkakataon niyang mapatay ang kalaban nilang mortal. Kasalanan mo ito, batang uhugin. Dahil sa'yo, nawala sa akin ang magandang pagkakataon. Tandaan mo, bata, sa muling pagkikita natin, ay gagawin kitang buro. Itigil mo ang pananakot sa bata. Dahil hindi mangyayari ang sinasabi mo.
hindi ka nasisikatan pa ng panibagong umaga, Balbal. Dahil hindi mo matatakasan ang kamandag ng aking punyal. Buwisit kang matanda ka. Tandaan yung dalawa. Sa pagkawala ko ay mas matinding lagim ang sasapitin ninyo. Hindi lamang ang baryong ito ang makakaranas ng paghihiganti mula sa aking mga kauri, kundi pati na rin ang mga karatig pang mga baryo. Uwi ka ng aswang at mabilis na itong sumuksok sa madamong bahagi ng daan. Nang hihina namang napasalampak sa lupa si Mang Urak, na nilapitan naman agad ni Lando upang tulungan. Duguan po kayo, Lolo. Ay, wala ito, iho. Maraming salamat sa iyong tulong. Kung hindi mo ginawa yon, malamang isa na ako sa kinakain ng mga balbal na yon. Mabuti pa ho siguro, Lolo, sumama na po kayo sa bahay para po magamot ni Ninong Abel ang inyong sugat. Hindi na, iho. Kaya ko na to. Naku, Lolo, huwag na kayong tumanggi at malalim po ang sugat nyo sa balikat. Baka maubusan po kayo ng dugo pag hindi po yan nagamot. Halina po kayo, Lolo. Pagpipilit ni Lando kay Tandang Urak, hinawakan ng bata ang kamay nito upang akayin. Sa pagdampi ng kamay ni Lando sa kamay ni Mang Urak, ay may naramdamang tila kuryente ang gumapang sa kamay ni Mang Urak. At sa kanyang balintataw ay isang senaryo ang kanyang nakita. Iyon ay ang gabing isilang si Lando at ang gabi ng lagim na nangyari sa kanyang pamilya. Sa naramdamang iyon ng matanda, ay hindi na ito tumanggi pa sa alok na tulong ng batang si Lando. Ngunit dahil sa dami ng dugong nawala kay Mang Urak at idagdag pa ang kirot sa kanyang sugat, ay bigla na lamang itong bumagsak at nawalan ng malay tao. Nataranta naman si Lando. Hindi nito alam ang gagawin. Lolo, napano na po kayo? Gumising po kayo. Hindi ko ho kayo kayang buhatin. Lolo, gising po. Niyuyugyug ni Lando ang matanda, ngunit hindi na ito nagising. Hindi naman niya ito maiwan sa ganong kalagayan. Madilim na noon ang paligid at nakakarinig na siya ng mga pag-alulong ng aso sa kalayuan. Kinikilabutan na si Lando ng mga sandaling iyon. Sinubukan niyang hilahin na lamang si Mang Urak, ngunit sa edad niya ay hindi pa ganun ang kanyang lakas upang mahila ng maayos ang isang matanda. Kahit kasi may kapayatan si Mang Urak, ay mabigat ang katawan nito. Hindi nagtagal ay may narinig siyang sigaw. Lando! Lando! Pamilyar sa kanya ang boses na yon. Nabuhayan ng loob ang bata. Hindi siya pwedeng magkamali. Ang kanyang ninong Abel ang nagmamay-ari ng boses na yon. Mabilis na tumakbo si Lando patungo sa pinanggagalingan ng boses. Ninong! Nandito po ako! Tulong po! Agad namang narinig ni Abel ang boses ni Lando, kaya tumakbo na rin ito. Nagkasalubong ang dalawa. Lando, bakit ginabi ka na? Ano bang nangyari sa'yo? At may dugo ang uniforme mo. Nasugatan ka ba? May pag-aalalang tanong ni Abel. Hindi po akin ang dugong ito, Ninong. Dugo po ito ng matandang nakipaglaban sa aswang. Nandun po siya at nahimatay. Tara po, Ninong, tulungan po natin siya. Sinong matanda yun? Baka masamang tao yun, iho. Tara na at umuwi na lamang tayo. Hindi po siya masamang tao. Maniwala po kayo. Kitang-kita ko po nang gusto siyang biktimahin ng aswang, pero nilabanan niya. O siya, tara na. Nasaan ba ang matandang sinasabi mo? Doon lang po sa banda roon. Bilisan po natin. Napaantanda si Abel nang makarating sila sa kinaroroonan ni Mang Urak. Nakita kasi nito ang kumalat na dugo sa lupa at ang pamumutla ng labi ng matanda. Patay na yata ito, Lando. Teka nga at pupulsuhan ko. Kinapa ni Abel ang pulso sa leeg ng matanda. Naramdaman naman niya na pumipintig pa ang puso nito. Agad nang binuhat ni Abel si Mang Urak at nagmamadali na silang umuwi ng bahay. Pagdating nila ay nagulat pa ang asawa ni Abel. Magtatanong pa sana ito, ngunit inutusan na ito ni Abel. Mamaya ka na magtanong. Magpainit ka na muna ng tubig at maghanda ng malinis na tela. Kailangan na nating malinisan ang sugat ng matanda at magamot agad. Tumango ang kanyang kabiyak
at mabilis na itong nagtungo sa kusina. Matapos maihiga ni Abel sa mahabang upuan si Mang Urak, ay pinunit niya ang dugoang damit ng matanda. Doon niya nakita ang 4 na malalalim na sugat. Nangingitim ang paligid nito at bahagya ng may amoy na hindi ka nais-nais. Tila ba nabubulok na laman. Hindi maganda ang kanyang kalagayan, Lando. Hindi ko sigurado kung makakaligtas pa ba ang matandang ito. Ano hong gagawin natin, Ninong? Bantayan mo muna siya at susubukan kong puntahan si Tata Ilyong. Baka may alam siyang gamot sa mga ganitong nasusugatan ng aswang. Pero delikado na po sa labas, Ninong. Baka mapano po kayo. Bahala na. Alangang hayaan na lang nating mamatay yan dito. Para ano pa't tinulungan natin siya. Isara mo ang pintuan paglabas ko ng bahay. Tumango naman si Lando at pagkaalis ng kanyang ninong ay inilak na nito ang pinto. Bitbit ni Abel ang isang lampara at ang kanyang itak na tinungo ang bahay ni Tata Ilyong. Nang nasa bandang kalahatian na ito ng daan, kung saan may mga nagtataasang puno ng kawayan sa magkabilang gilid ng kalsada, ay bigla siyang nakarinig ng mga kaluskos. Napahinto sa paglalakad si Abel. Sino yan? May tao ba dyan? Ngunit walang tumugon. Napailing si Abel at muling nagpatuloy sa paglalakad. Ay, guni-guni ko lang siguro. Bulong niya sa sarili. Sa muli niyang paglalakad ay biglang humarang sa kanyang daan ang isang figura na hindi niya mawari kung isa ba itong lalaki o babae dahil may kadiliman ang kinaroroonan nito. Bahagyang bumagal ang kanyang lakad at itinaas ang hawak niyang lampara. At habang lumalapit siya, ay lumilinaw naman sa kanyang paningin ang isang lalaking may mahabang buhok, maitim na balat, at may mahahabang braso. Ang nakatalikod at nakatayo sa mismong gitna ng maalikabok na kalsada. Dahan-dahang gumalaw ang lalaki paharap sa kanya. Nakangisi ito habang tumutulo ang malapot nitong laway. Nakalabas din ang nagtutulisang mga ngipin. Agad na hinugot ni Abel ang kanyang itak habang humahakbang siyang paatras. At habang umaatras si Abel, ay siya namang paghakbang ng lalaki paabante. Sa akala mo ba, lalaki, ay hahayaan naming makahingi ka pa ng tulong upang magamot ang matandang tinik sa aming landas? Huwag kang lalapit. Hindi ka sasantuhin ng aking itak. Kaya, tignan natin kung hanggang saan katatagal. Uwi ka ng balbal na sinabayan nito ng pagdaluhong. Animo isa itong asong tumatakbo palusob kay Abel. Mabilis namang tumakbo si Abel. Sige, takbo lalaki. Takbo. Tumakbo kang parang daga na hinahabol ng pusa. Tulong! Mga kapitbahay! Tulong! Sigaw ni Abel habang tinatakasan nito ang balbal na humahabol sa kanya. Nandyan na ako. Malapit na kitang lapain. Ibinato ni Abel ang hawak niyang lampara. Ngunit mabilis na nailagan iyon ng nilalang na noon ay tumalon patungo sa isang puno. Biglang tumahimik. Nawala ang mga yabag na humahabol sa kanya. Ngunit ang pumalit ay ang mga kaluskos na palipat-lipat ng lugar. Mas lalong umakyat ang takot ni Abel. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang itak, habang iniamba niya ang kanyang itak na isinusunod sa bawat kaluskos. Nang bigla na lamang sumulpot sa kanyang likuran ang balbal, at isang malakas na kalmot ang bumaon sa kanyang balat. Tumilapon si Abel at nasubsob sa lupa. Akala mo matatakasan mo ang isang tulad ko? Magdasal ka na. Dahil ngayong gabi ay gagawin kitang laman ng aking sikmurang kumakalam. Pinaulanan ng balbal ng sunod-sunod na kalmot si Abel, na naging dahilan ng agaran nitong kamatayan. Samantala sa bahay nila Abel, ay kasalukuyan ng nililinisan ni Lando at ng kanyang ninang ang sugat ni Mang Urak, na sa mga sandaling iyon
ay nagkamalay na rin, ngunit lubhang nanghihina. Nang makarinig sila ng tatlong mahihinang pagkatok sa pinto. Baka ang ninong Abel mo na yan, Lando. Buksan mo ang pinto. Natatakot po ako. Kayo na lang po, Ninang, ang magbukas. Baka po kasi aswang yan. Ano ka ba namang bata ka? Marunong bang kumatok ang aswang? O siya, ikaw na pala ang magpunas kay Manong at bubuksan ko ang pinto. Huwag! Sigaw ni Mang Urak. Ngunit huli na ang lahat dahil nabuksan na iyon ng ginang. Pagbukas niya ng pinto ay wala namang tao o Abel ang naroon. Kaya idinungaw nito ang kanyang ulo at kaliwat kanan siyang lumingon. Nang isang sitsit ang kanyang narinig na nagmumula sa bandang itaas. Sa pag-angat ng kanyang paningin ay nanlaki ang kanyang mga mata. Dahil naroon pala ang isang nilalang na nakaamba ang nagtutulisang mga kuko. Sisigaw pa sana ang ginang, ngunit singbilis ng kidlat, nagumuhit sa kanyang leeg ang apat na nagtutulisang mga kuko ng balbal. Ilang segundo itong nakatayo na walang imik. Ninang, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Lando, ngunit hindi siya nito sinagot. Akma na sanang lalapitan iyon ni Lando nang hawakan ni Mang Urak ang kanyang braso at sinenyasan nito si Lando na tumahimik. Iho, tumakas ka na. Hindi maganda ang aking nararamdaman. Ano pong ibig ninyong sabihin, Lolo? Sasagutin pa sana ng matanda ang katanungang iyon ni Lando, ngunit nabaling ang kanilang atensyon sa paggalaw ng katawan ng ginang. Dahan-dahan iyong pumihit sa kanila at sa pagharap nito ay pumupulandit ang sariwang dugo mula sa kanyang leeg. Pinilit ni Mang Urak ang sarili upang tumayo, kahit pa nanghihina siya at kumikirot ang kanyang sugat. Iho, tumakas ka na. Iligtas mo ang iyong sarili. Kunin mo ang aking kambal na punyal upang may panlaban ka. Pero, Lolo, Wala nang oras para sa pero-pero, iho. Kunin mo na ito at tumakas ka na. Ngayon ay wala kang magagawa at maitutulong. Pero darating ang araw pag ikaw ay hinug na. Ikaw na ang magpapatuloy sa iiwan kong laban. Dahil ikaw ang hinihintay kong itinakda. Sige na! Takbo na! Uwi ka ni Mang Urak. Napilitang abutin ni Lando ang kambal na punyal na ibinibigay sa kanya ni Mang Urak at mabilis na itong tumakbo palabas sa likurang pinto ng bahay. Habang si Mang Urak naman ay dinampot ang isang bangkito upang gawing armas. Maya-maya lang ay dahan-dahan nang lumitaw sa pinto ang aswang. Kumusta, Tandang Urak? Akala mo siguro ay hindi ka namin maaamoy. Isang malaking pagkakamali ang pagtugis mo sa amin sa baryong ito, Tanda. Dahil ngayong gabi ay igagawad ko na sa iyo ang iyong kamatayan bilang paghihiganti namin sa mga pinatay mong kauri namin. Hindi ko papayagang manaig ang inyong kasamaan, mga salot! At ano ang gagawin mo, Tanda? Sa kalagayan mo ngayon, sa palagay mo ba, ay may kakayahan ka pang lumaban? Ako wala, pero hintayin niyo ang paghihiganti ng itinakda dahil siya ang uubos sa inyong lahat. Ang dami mong dada. Hindi mo ako matatakot sa sinasabi mong itinakda dahil wala nang susunod pa sa iyo. Kaya tanggapin mo ito! Biglang tumalon pasugod ang balbal at sa bilis nito ay hindi na nagawang masalagpa ni Mang Urak ang pag-atake ng aswang. Agad siyang sinakmal ng balbal sa leeg at pinunit nito ang kanyang laman gamit ang malalagaring mga ngipin. Pumulandit ang sariwang dugo sa liig ni Mang Urak. Hindi pa nakontento ang balbal at itinarak nito ang kanyang matutulis na kuko sa dibdib ng matanda. Bumaon papasok sa loob ng kanyang dibdib ang kamay ng nilalang at sa paghugot ng balbal sa kanyang kamay ay nasa kanya ng palad ang tumitibok na puso ng matandang manunugis.
Dilat ang mga matang bumagsak sa lupa si Mang Urak. Nagtagumpay ako. Isa itong magandang balita para sa aming pinuno at nasisiguro kong may magandang premyo ang naghihintay sa akin. At sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, ay walang tigil ang pagtakbo ni Lando. Yakap-yakap ang kambal na punyal na nakabalot sa tela. Dinala ng kanyang mga paa ang bata sa bahay ng kanyang kaibigang si Berto. Berto! Mang Tasyo! Tulungan niyo po ako! Tao po! Malakas na pagtawag ni Lando habang sunod-sunod ang ginagawa niyang pagkatok sa pinto. Bahagya namang bumukas ang pintuan at sumilip si Mang Tasyo. Ay, pasensya ka na, Lando. Pero ayaw naming madamay sa problema mo. Layuan mo rin ang aking apo. Parang awan niyo na po, Lolo Tasyo. Wala na po akong ibang malalapitan ng tulong. Lolo, papasukin niyo na po siya. Kawawa naman si Lando. Manahimik ka dyan, Berto. Gusto mo bang pati buhay natin ay manganib dahil lang sa kaibigan mo? May dalang kamalasan si Lando. Hindi po totoo yan, Lolo. At anong hindi? Lahat ng taong kumupkup sa kanya ay napahamak. Pinaslang sila ng mga aswang. Hindi po ako malas, Mang Tasyo. Sige naman na po, parang awan nyo na. Baka makain po ako ng aswang. Pasensya ka na talaga, iho. Pero ayaw kong mamatay sa kamay ng aswang. Lalong-lalo na ang aking apo. Uwi ka ng matanda sabay sara nito ng pinto. Wala namang nagawa si Berto. At si Lando naman ay umiiyak na muling naglakad habang malikot ang kanyang mga matang iginagala sa paligid. At mula sa likod ng isang puno ay isang figura ang biglang sumunggab sa kanya. Maugat at payat ang mga kamay nitong tumakip sa bibig ng bata. Huwag kang maingay, Lando. Kung gusto mo pang mabuhay. Nakilala ni Lando ang boses na iyon. Lolo Elyong, kayo po ba yan? Ako nga, iho. Sumunod ka sa akin. Madali ka. Dinala ng matanda si Lando sa kanyang kubo. Dumito ka na muna, Lando. Dito ay ligtas ka kahit papaano. Hindi kayang pasukin ng kahit anong aswang ang aking bakuran dahil sa mga itinanim kong mga pangontra. Maraming salamat po, Lolo Ilyong. Wika ni Lando at inilapag nito ang kanyang bitbit na kambal punyal sa lamisita. Sa paglapag niya ay nahawi ang tela at nalantad ang kambal na punyal sa paningin ni Mang Ilyong. Ang maalamat na kambal punyal. Paano ito napunta sa iyo, Lando? Tanong ni Mang Ilyong sa bata. Ibinigay po sa akin nung matandang tinulungan ko, Lolo Ilyong. Bakit po para kayong nagulat? Saka, bakit nyo nasabing maalamat ang mga punyal na ito? Dahil isa itong sandata ng manunugis. At tanging ang tagapagmana lamang ang makakahawak sa mga punyal na yan. Huwag mong sabihin isa ka sa itinakda. Wala po akong alam sa mga sinasabi nyo, Lolo. Basta't ipinilit lamang po ng matanda na ipadala sa akin yan. Naiintindihan ko, iho. Sige, balutin mo na ang mga punyal at itago mo. Ingatan mo yan dahil yan ang magiging katuwang mo sa pagsugpo sa lumalagganap na kadiliman. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ko po maunawaan. Saka mo na malalaman pagdating ng tamang panahon. Simula ng gabing dalhin ni Mang Ilyong si Lando sa kanyang tahanan, ay doon na ito tumira. Si Mang Ilyong na ang naging kasakasama ni Lando. Ang mga tao naman sa baryo ay ibinibintang sa bata ang mga nagaganap na patayan at pananalakay ng mga aswang sa kanilang lugar. Ayon sa mga ito, ay isang salot daw si Lando dahil simula ng idating siya ni Manang Rusing sa baryo, ay nagsimula na ang mga kababalaghan. Nataliwas naman sa paniniwala ni Mang Ilyong. Ayon kasi sa albularyo, ay hindi pa man dumadating sa baryo nila ang dalawa, ay talamak na ang pambibiktima ng mga aswang na balbal. Talamak na ang pagnanakaw ng mga bangkay sa burol at lalong-lalo na sa sementeryo.
Ngunit ang maling paniniwala ng mga tao ay hindi kayang baguhin ng nag-iisang albularyo sa kanilang lugar. Maging ang matalik na kaibigan ni Lando na si Berto ay lumayo na rin sa kanya dahil na rin sa mahigpit na utos ng kanyang abuelong si Mang Tasyo. Kaya naman hindi maiwasan ni Lando na isiping maaaring may katotohanan ang mga naririnig niyang paratang sa kanya. Ano ka ba naman, Lando? Ilang beses ko nang ipinaliwanag sa iyo na hindi totoo ang mga paratang nila. Humahanap lamang sila ng dahilan upang pagtakpan ang kanilang kahinaan, ang kanilang kaduwagan na labanan, ang mga kampun ng kadiliman. Ako ang paniwalaan mo, iho, dahil ako na lamang ang pinakamatandang saksi na nabubuhay at nakakaalam ng katotohanan sa lahat ng nagaganap dito sa baryo. Nakayuko at wala namang imik na nakikinig si Lando na sa mga panahong iyon ay kasalukuyang nasa 20 taong gulang na ito. 8 taon na ang nakalipas, Lando. Panahon na para iwaksi sa isipan mo ang maling paniniwala na ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng mga tao sa baryong ito. Kumilos ka at ipakita sa kanila na mali ang kanilang paratang. Matanda na ako at pahina ng pahina ang aking katawan. Panahon na upang gamitin mo ang karunungan sa panggagamot na itinuro ko sa iyo. Kailangan ka ng baryo, iho. Pero papaano ko po aalisin sa aking isipan ang mga malulungkot na alaala, Tata Ilyong, kung hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin gumagala at nambibiktima ang mga salot na nilalang ng kadiliman. Gusto ko pong maghiganti. Kinuha ni Mang Ilyong ang isang lumang libro at ibinigay iyon kay Lando. Ano ho ito? Yan ay aklat na ibinigay sa akin ng isang inchik na naging kaibigan ko noon. Nasa aklat na yan ang mga karunungan ng karate, kung saan itinuturo ang mabisang teknik ng tamang pagdepensa at pag-atake. Pag-aralan mo at sanayin ang iyong sarili gamit ang mga nakasulat sa libro. Kasama ng kambal punyal ay magagawa mong puksain ang mga kampon ng dilim. Wika ni Mang Ilyong na sinabayan nito ng pag-ubo na may kasamang dugo. Mukhang lumalala na ho ang ubo nyo. Sa palagay ko kailangan nyo nang magpatingin sa doktor. Tara ho at sasamahan ko kayo sa center. Loko ka. Albularyo tayo. Tapos magpapagamot ako sa doktor. Kaya ko namang gamutin ang sakit ko. Mang Ilyong, huwag nyo pong ikagagalit. Pero hindi po lahat ng karamdaman ay kayang bigyan ng lunas ng isang albularyo. May mga sakit na hindi saklaw ng tulad nyong albularyo. Matagal ko na kasing sinasabi sa inyo na itigil nyo na ang paninigarilyo, pero ayaw nyong gawin. Matanda na ako, iho. Kung dumating man ang panahon ko, ay tanggap ko na. Pero bago sana ako mawala, ay makita kitang ginagamit na ang kaalamang itinuro ko. Sige na, Lando. Hindi mo ba maibibigay ang hiling ko bilang regalo sa akin? Susubukan ko ho. Yan ay kung pagkakatiwalaan nila ang isang tulad kong sinasabi nilang salot sa baryong ito. Ilang beses na ba nating napag-usapan ang bagay na yan, iho? Subukan mo. Wala namang mawawala. Kung papairalin nila ang kakitiran ng kanilang pag-iisip, ay hindi na natin yun kasalanan. Sige Mang Ilyong, bukas pag may nagpagamot sa inyo, ako na ho ang gagawa. Pero sa isang kondisyon. Abat may kondisyon pa. Siyempre naman ho. Ano namang kondisyon yon, ha? Sasama kayo sa akin sa center para ipakonsulta ko ang inyong ubo. Sadyang nababahala na ako sa kalusugan nyo. Hindi ho magandang senyales ang pagdura ng dugo. Baka kung ano na ho yan. O siya, sige. Magbihis ka na pala at tutungo tayo ng center. Ayos! Nagtungo ang dalawa sa center at doon nila na lamang
may tuberculosis ang matanda. Isang sakit sa baga na noong mga panahong iyon ay wala pang lunas. Tinupad naman ni Lando ang kanyang pangako. Sinubukan niyang manggamot at unti-unti niyang nakuha ang tiwala ng mga tao. Dahil na rin sa kanyang husay at marami siyang napapagaling. Tulad na lamang ng mga nababati ng mga engkanto, nakukulam, nalalason ng mga manlalason at nayayanggaw. Maging ang mga buntis na inaaswang at mga simpleng sakit na gaya ng ubo, trangkaso at iba pa. Lumipas pa ang mga buwan at pumanaw na rin si Mang Ilyong dahil sa paglala ng kanyang tuberculosis. Iginugol naman ni Lando ang kanyang oras sa pagtulong sa mga tao sa pamamagitan ng panggagamot at pagsasanay sa tamang kumbate na itinuturo sa aklat na ibinigay sa kanya ni Mang Ilyong. Halos gawin niyang araw ang gabi upang mabilis niyang matutunan ang bawat detalye. At habang nasasanay si Lando, ay lalong nabubuhay ang hangarin niyang makapaghiganti at tugisin ang mga nilalang na nagtatago sa kadiliman ng gabi. Sa mabilis na pagdaan ng mga araw, linggo at buwan, ay nahasang mabuti ni Lando ang kanyang sarili. Ngunit isang bagay pa ang kanyang hindi lubos na natutuklasan. Ito ay ang kakayahan ng kambal na punyal. Ito na ang tamang panahon upang puksain ko ang mga aswang sa baryong ito. Ang mga salot na hindi dapat binibigyan ng puwang sa mundo ng mga tao. Matitikman nyo ngayon ang lupit ng aking paghihiganti. Mariing bulong ni Lando sa sarili. Sa unang gabi ng kanyang pagbabantay ay sa sementeryo agad ang kanyang pinuntahan. Doon ay matyaga siyang nagbantay. Hindi naman siya binigo. At sa pinakapusod ng sementeryo, kung saan may isang kabaryo nilang kalilibing lamang, ay dalawang maitim na figura ang nakita niyang gumagapang sa lupa. Animo mga dambuhalang bayawak na patungo sa naaamoy nilang napakabangong pagkain. Hindi na nag-aksaya pa ng panahon si Lando at sinalubong niya ang mga ito. Mga putragis kayo, mga walang konsensya. Pati na nanahimik na taong patay na ay ginugulo nyo pa? Ako ang harapin nyo, mga salot kayo. Galit na wika ng binata habang nakatayo sa harapan ng dalawang balbal. Napaangat naman ang ulo ng dalawang nilalang at nakita nila ang isang binatang may tangang punyal na kumikintab sa magkabilang kamay. Agad silang dumistansya ng isang dipaang layo kay Lando. At sa kanilang pagtayo, ay kapansin-pansin ang lamang ng mga ito sa taas kumpara sa taglay na tangkad ng binata. Pero hindi nakitaan ng takot si Lando. Ang tanging mababakas sa kanyang muka ay puot at pagkauhaw sa katarungan. Pangahas na lalaki, pinahanga mo kami sa lakas ng loob mo. Sa ngayon, kahit hindi pa mabango para sa amin ang iyong laman, ay papatulan ka namin para may gawin kaming buro. Hindi ba, Tol? Wika ng isang balbal. Tama ka dyan, Tol. Tamang-tama ang katawan ng isang ito sa kaarawan ni Ama. Tugon naman ng isa. Aba, at magkapatid pala kayo ha? Matapos ang salitaang iyon, ay mabilis nang umatake ng pasugod ang magkapatid na balbal. Bumuka ang mga daliri ng isang balbal at humaba ang mga kuko nito. Sabay hampas patungo kay Lando. Sinalag naman ni Lando ang kamay ng aswang at nagpakawala naman siya ng pagwasiwas sa tangan niyang punyal na pinatama niya sa dibdib ng balbal. Isang malakas na atungal ang pinakawalan ng aswang at mabilis iyong umatras, hawak ang mahabang hiwa sa kanyang dibdib. Ang sugat na nilikha ng punyal ni Lando sa dibdib ng aswang ay umuusok at tila nagbabaga ang mga gilid nito. Anong klaseng sandata ang hawak mo? Wika ng balbal na nasugatan. Tol, mag-ingat ka. Parang pamilyar sa akin ang kanyang punyal. Yan ba ang sinasabi ni Ama na punyal ng matandang manunugis na kanyang pinaslang?
Ikaw pala ang nakakuha ng sandatang yan. Hindi nga kayo nagkamali. Ngayong alam nyo na, ay ihanda nyo na ang inyong sarili para sa inyong kamatayan. Sinugod ni Lando ang magkapatid na balbal. Muli siyang nagpakawala ng wasiwas ng punyal na sinalag naman ng isang balbal ng matitigas at matutulis niyang kuko. Ngunit hindi iyon umubra dahil sa talim ng punyal ni Lando ay naputol lang ang 4 nitong kuko. Sinundan pa iyon ni Lando ng pagtalon at habang nakaangat siya sa ere ay nagpakawala siya ng isang malakas na pagsipa na tumama naman sa muka ng isa pang balbal. Halos umikot ang ulo ng aswang habang tumalsik ang nabaling ngipin nito at nahihilong bumagsak sa lupa ang nilalang. Muli namang umatake ang unang balbal na nasugatan na ni Lando. Gamit ang mga paa at kamay ay tila isa itong toro na umatake. Ibinuhos nito ang lahat ng kanyang puwersa. Bumabaon sa lupa ang kanyang mga kuko at isang malakas na paglundag ang kanyang ginawa patungo sa nakatalikod na binata. Ngunit hindi pa man ito nakakalapit kay Lando, ay naramdaman ni Lando ang panginginig ng kanyang magkabilang kamay. At parang may enerhiyang nagmumula sa punyal, ang puwersahang nagpayuko sa kanya. Pagkayuko ni Lando, ay siya namang pagdaan ng balbal na akala mo ay isang tuko sa ere. Sablay ang ataking iyon ng balbal. At paglapag nito sa lupa, ay mabilis muling umatake at nagpakawala ng sunod-sunod na pagsuntok. Ngunit iyon ang pinakamalaking pagkakamali niya. Dahil sa bawat suntok na kanyang pinapakawalan, ay sinasalag iyon ni Lando ng matatalas niyang punyal. Bigla na lamang napaluhod ang balbal at napaatungal na lamang ito ng malakas. Dahil sa mga sandaling iyon, ay naputol na pala ang kanyang mga braso. Hindi naman sinasadyang napatingin si Lando sa tangan niyang punyal at doon niya napansin ang isang bagay na nagpagulat sa kanya. Dahil ang dugong dapat ay babahid lamang sa punyal, ay unti-unting naglalaho. Sinisipsip ng punyal ang dugo ng aswang. Hanep, parang may buhay yata ang mga punyal na ito. Pabulong na wika ng binata at sa kanya hinarap muli ang magkapatid na balbal. Wala nang salitang binitawan pa si Lando. Nilapitan niya ang nakaluhod na aswang. Sinabunutan niya iyon at iniangat ang ulo nito. At nilaslas ni Lando ang leeg ng aswang. Imbis na umagos ang dugo sa lupa, ay hinihigop iyon ng kanyang punyal. Matapos malagutan ng hininga ang balbal, ay nilapitan naman niya ang isa pa. Inapakan niya iyon ng mariin sa leeg. Napahawak sa kanyang paa ang aswang at pilit na inaalis ang mga paa ng binata. Ngunit dahil sa nanghihina ito, ay hindi niya magawang maiangat ang paa ni Lando. Nang biglang makarinig si Lando ng mabibilis at mabibigat na yabag mula sa kanyang likuran. At sa paglingon niya, isang napakalakas na suntok ang dumapo sa kanyang panga. Tumilapon si Lando at hilong bumagsak sa tabi ng isang punong kahoy. Pagbabayaran mo ang ginawa mong kalapastanganan sa aking mga anak. Hayop kang tao ka! Walang kapatawaran ang kalapastanganan mong ito. Galit na wika ng amang balbal. Ngumisi naman si Lando. Pinunasan ang dugong umaagos mula sa kanyang bibig at marahan itong tumayo. Walang bakas ng takot, ngunit malinaw na nakarehistro sa kanyang mga mata ang labis na galit. Ang lakas ng loob mong sabihin ang mga katagang yan. Salot na halimaw. At sa palagay mo, makatwiran ba ang ginagawa niyong pamimirwisyo sa mga nananahimik na tao sa baryong ito? Ang pagpatay niyo sa mga taong nagmamahal sa akin? At sa iba pang mga inosente? Makatwiran ba yon? Ha? Kayo ang mga hayop at hindi ako. Dahil ang ginagawa ko ay para sa kapakanan ng mga taga-baryong binibiktima ninyo. Wala akong pakialam sa kung anong hangarin mo. Pero ako,
Dalawa lang ang layunin ko. Ang paslangin ang mga katulad mong manunugis at magpakabusog sa mga labi ng tao dito sa mundo. Sabay na umatake ang dalawa. Nagpalitan ng malalakas na atake at depensa. Ang bawat pagtama ng punyal sa mga kuko ng halimaw ay walang epekto. Paanong hindi ka tinatablan ng punyal? Marami ka pang hindi alam sa mundo namin, binata. Ang kapangyarihan ko ngayon ay hindi basta-basta lamang. Dahil pinagkalooban ako ng aming pinuno ng malakas na kapangyarihan kapalit sa ulo ng matandang manunugis na si Urak. Kung ganon, ikaw ang halimaw na sumalakay sa bahay ni Ninong Abel. May 8 taon na ang nakakalipas. Ikaw ang pumatay sa kanila. Napakawalang hiya mo. Pagbabayaran mo ang kasamaang ginawa mo sa mga taong mahal ko. Ah! Umatake si Lando. Ginamit niya ang lahat ng kanyang natutunan sa libro ng karate. Hindi niya binigyan ng pagkakataong makatama ang aswang habang humahanap siya ng magandang tiyempo. At nang makasilip siya ng pagkakataon, sinamantala niya ang maluwag na depensa ng kalaban. Isang mabilis na pagsaksak ng punyal ang kanyang pinakawalan at tumama iyon sa ilalim ng baba ng balbal. Sinundan niya pa ng isang saksak na pinatama naman niya sa sintido nito. Hindi na nagawang makapalagpa ng aswang at agad na itong binawian ng buhay. Agad namang binalingan ni Lando ang balbal na hindi niya pa napapatay na noon ay kasalukuyang nakatulala. Nilapitan niya iyon at sunod-sunod na unday ng saksak ang iginawad niya dito. Walang puwang ang takot, walang puwang ang awa, at walang puwang ang pagpapatawad kay Lando. Basta't isa kang aswang, isa lang ang kahahantungan mo, ang pagkaabo. Matapos ang laban, ay nagpasya ng umuwi si Lando at sa kanyang paglabas sa sementeryo, ay sinalubong siya ng palakpakan at papuri ng mga taong baryo, na noon ay tahimik na pinanood ang kanyang laban sa mga salot na balbal. Ang masamang imahe ni Lando ay nabago. Isa na siya ngayong mahusay na albularyo sa baryo. Isang bayani na tagapagtanggol ng mahihina. Isang mabangis na manunugis na nakaabang tuwing gabi at handang pumaslang sa kahit sinong aswang na manggugulo sa baryong kanyang nasasakupan. Wakas.